Magugulat ka pero ang gatas na iniinumin mo tuwing umaga ay may hanggang 400,000 plus cells per liter, traces ng dugo at antibiotics at ito ay officially allowed na standard. Sa USA at Europe tinatawag itong somatic cells, pero totoo lang yan ay pas mula sa inflamed udder ng cows na dinadrain hanggang sa hangganan ng kaya nila. Ang modernong dairy cow ay isang biological machine na hinihigop tulad ng lemon, sa halip na natural na 5 hanggang 6 na liters daily, naglalabas siya ng 30 hanggang 40 na liters ng gatas. Ang udder ay patuloy na nag-i-inflame, nag-crack, nadudugo, at lahat yan napupunta direkta sa iyong baso dahil imposible ma-filter ng buo ang basurang ito. Ang pasteurization ay nakapatay ng bakterya pero patay na pus cells, blood particles at antibiotic residues ay mananatili sa gatas forever. According sa FDA standards allowed ang hanggang 750,000 somatic cells per milliliter, parang isang tsarang kalakal ng pus per liter ng gatas na tinatagay mo sa kape. At ito ay considered normal product dahil yan talaga ang paraan ng industrial animal farming, importante lang ang maraming gatas mula sa baka, hindi ang kalusugan nito. Putang ina, puno ng antibiotics ang iyong gatas at ginagawang resistant ang bakterya sa katawan mo sa treatment. Patuloy na binibigyan ng antibiotics ang mga baka sa farms dahil sa stress at overcrowding, laging may mastitis na yan. Mastitis ay inflammation ng ube na nagiging pus ang gatas, walang antibiotics hindi makakabigay ng produkto ang baka. Dapat mag-quarantine ang mga magsasaka pagkatapos ng treatment pero maraming walang paki dahil pera na wala kada araw na walang milk. Kaya may traces ng tetracycline, penicillin at iba pang antibiotics sa gatas at yogurt na iinumin mo. Pag regular ka umiinom ng microdoses ng antibiotics, ang bakterya sa intestines mo ay nagiging resistant na at pagdating ng tunay na kailangan mo ng treatment, baka walang effect ang antibiotics. WHO nag-call nito as major threat sa kalusugan ng tao pero dairy industry ay patuloy lang dahil mahal bumago ng sistema. Food angina, ang galing pero puno ng growth hormones ang gatas, gumagawa ng 6 na beses mas maraming gatas kaysa natural. Sa Amerika, legal pa rin ang synthetic hormone RBGH, sinisharingan sa mga baka para sa maximum output, parang doping lang pero para sa hayop. Ang hormone ito tumaas ng milk production ng 10 hanggang 15%, pero umakyat ang IGF-1 level, insulin-like growth factor na may connection sa breast at prostate cancer. Europe na ba nito noong 90 pero sa Amerika patuloy pang ginagamit at ang gatas doon ay libre lang sa buong mundo. Kahit walang synthetic hormones, puno ng natural estrogen at progesterone ang gatas dahil di ni doktor ang baka habang buntis pag napakataas ang hormones. Nakakakuha ang katawan mo ng cocktail ng foreign hormones kada kumain ng cheese o uminom ng gatas at apekto sa hormonal balance mo, lalo na sa mga bata sa adolescence. May pag-aaral na nag-link ng early puberty sa babae sa consumption ng dairy, pero ang industriya ay nag-ignore lang at patuloy na sinisharingan ng hormones ang mga baka. Putol ako nung nalaman ko na ang gatas ay madalas na may pinkish tint mula sa dugo at pinagsasama lang nila sa normal. Kapag nasasama ang uter ng baka sa patuloy na paggamit ng milking machine, dumudugo at pumupula ang gatas. Kaya minsan talaga pang red ang kulay, ganyan kadilim, at tinatawag nila itong pink milk o bloody milk. Technically hindi dapat ibenta yan, pero sa reality lang pinagsasama nila sa malaking tank hanggang mag-white na. Ang pasteurization naman ay nakakamatay ng bakterya pero hindi nag-alis ng blood proteins, enzymes at iba pang shit na natatapos sa iyong pack. Sa Amerika pa lang, may allowable amount ng dugo sa gatas based sa quality standards at ito considered technically unavoidable sa industrial production. Alam mo ba, kinukuha nila ang baka 3 beses araw gamit ang special machines, palaging under pressure ang uter, nag-crack ang balat, dumudugo ang nipples. Lahat yan napupunta sa isang malaking tank kasama ang gatas, walang tigil. Ang filtration technology ay nag-remove lang ng malalaking particles, pero ang microscopic blood components ay dumadaan at nananatili sa produktong binibili mo. Food angina, ito ang nagpapasigla sa akin, pero ang dairy industry ay nagsasago ng lahat ng impormasyon na ito sa likod ng magagandang ads sa may mga baka sa berdeng pasture. Ang totoo sa modernong dairy farm ay malaking warehouse na may liboong baka na hindi kailanman nakita ang damo at tumatagal sa stall sa concrete. Binibigyan nila sila ng GMO corn instead ng pasto dahil mas mura, pero ang baka bulsa ay hindi designed na mag-digest ng grain. Sa ganitong pagkain, ang mga baka ay nagkakasakit, may acidosis, bloating, ulcers, at kailangan nilang i-inject lagi ng antibiotics at pain meds para lang gumana ng konti. Ang average dairy cow ay nabubuhay lang ng 4 hanggang 5 taon instead ng natural na 20 taon dahil ang katawan ay sumusunod sa stress at sakit. Pag ang baka ay hindi na nagbibigay ng enough milk, ipinapadala siya sa slaughterhouse at ginagawa siyang cheap burger meat at animal feed. Kung nagsawa ka na sa lahat ito, pwede kang lumipat sa plant-based milk o maghanap ng farm milk mula sa free-range baka, pero kahit doon walang guarantee, mas kaunti lang ang problema. Ang dairy industry ay napakalaking negosyo na may multi-billion-dollar lobbies na sumusulong sa lahat ng efforts na mag-stricter ng standards o magkwento ng totoo sa tao kung ano ang nangyayari sa likurang pintuan ng farm.